Praise God. Blessed morning to all of us, mga kapatid. Bago yung kay Bro Marvin kanina, no? Pag God is good, alam na yung sagot eh. Pero God is great. Ano yun? Above all. Amen. This time is a continuation ng ating God's Love series. This will be the third series. The first series was, ano yung first series natin? Foundation. God's Love Foundation of all. Praise God, no? May notes si, ano? Bro Fled. Ano po, praise the Lord. Okay, our first series was God's Love, the Foundation of all love. O pag-ibig ng Diyos, ang pundasyon ng lahat ng pag-ibig. And the second series was, ano yung second series? The greatest love story of ever told. Amen. The greatest love story ever told. O ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na sinabi kailanman. Now, the title of our third series of God's Love is Love in Action. Can you repeat the word action? Action. Living out God's love daily. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, God loves you. Amen. Doon pa lang sa ating unang word na ibinahagi ni Bro Julius, napakaganda. Doon pa lang, busog na tayo. Then sinundan pa ni Bro Marvin or Sister Twice. Praise God. And doon sa ating praise and worship, talagang ang bawat isa ay sumasayaw, pumapalakpak, at umaawit. Amen? Amen. I hope this would be transformational on how we view love, na laging tumingin sa pag-ibig ng Diyos in all our relationships. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan kanina sa iyong mga awitin, Panginoong Diyos. Doon pa lang ay binusog mo na kami ng iyong pagmamahal. Nawa sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, anumang balakid, anumang hindrances, Panginoong Diyos, in the name of Jesus, alisin mo po ang mga ito, Panginoong Diyos, upang makapag-focus kami sa aming pag-uusapan ngayon pagdating sa iyong pag-ibig. Nawa, let the Holy Spirit touch our hearts at sa lahat ng makikinig, Panginoong Diyos, upang ito'y aming maipamuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat at pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa, our motives. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Amen and amen. Okay, this is the objective of our sermon. The objective of our sermon is to inspire all of us to practice God's love through daily actions. Demonstrate love as a lifestyle rooted in Christ's example. Okay, Tagalogin ko upang magbigay ng inspirasyon sa ating lahat na isagawa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating mga ginagawa na nagpapakita ng pag-ibig bilang isang pamumuhay na nakaugat sa halimbawa ni Kristo. Again, ang aking babahagi sa inyo ngayon is love in action. Living out God's love daily. Pag-ibig sa gawa na isabuhay ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Mukhang related ito sa ating short exhortation kanina. We need to understand that love is not just a feeling, but a way of living. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam, ngunit isang paraan ng pamumuhay. Bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, tinawag tayong ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Ginagawa o isinasagawa ang pag-ibig bilang pang-araw-araw na aksyon o pagkilos sa halip na isang panandaliang emosyon lamang. Again, love is not just a feeling, but a way of living. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang pinakasukdulang halimbawa ng pag-ibig. Jesus demonstrated the ultimate example of love. Paano?
sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba or by serving others, pagsasakripisyo para sa iba, at pagpapakita ng habag o compassion ng walang kondisyon. Ngayon, tutuklasin natin kung paano natin maisasabuhay ang pag-ibig ng Diyos araw-araw na ginagawang isang pamumuhay na nagpaparangal sa Kanya. Turning love into lifestyle that honors Him. Tingnan natin kung paano tayo aktibong maipapakita or actively demonstrate ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga aksyon o gawa na sumasalamin sa puso ni Kristo sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Okay, our first point is God's love as the source of our love. Our first point is God's love as the source of our love. Ang pag-ibig ng Diyos bilang pinagmumulan, pinanggagalingan o pinagkukunan ng ating pag-ibig. Amen. Let's see in 1 John chapter 4, verse 19. It says, "We love because He first loved us." The point here is, our ability to love comes from God's love for us. Ang ating kakayahang magmahal ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Loveless tayo kung walang pag-ibig ng Diyos. Iba yung word na loveless na madalas nating naririnig o tinutukoy ng iba. Di ba? Loveless daw sila dahil Walang jowa. wala silang jowa. Ano po? Ang ibig sabihin ng loveless, o wag yung tignan yung walang jowa, ano? Kasi baka lalo silang masasaktan ba? Ano? Praise the Lord. Ang ibig sabihin, loveless, according to dictionary, is having no feelings of love. Amen. Loveless tayo o wala tayong pag-ibig kung wala ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ano yung pag-ibig ng Diyos? Ano yung first series natin? Ang siyang pundasyon ng lahat ng pag-ibig. And that is the ultimate example o pinakasukdulang halimbawa ng pag-ibig sa ating mga relasyon. In 1 John chapter 4 verse 19 na ating binasa, ay ipinapaalala sa atin na unang inibig tayo ng Diyos. Sabi nga doon, He first loved us, na nagpapakita ng halimbawa kung paano naman natin dapat ibigin ang iba. Amen? Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay kapangyarihan at nagbibigay inspirasyon sa atin na magmahal bilang ganti o pagbabalik. God's love empowers and inspires us to love in return. Amen? Ngayon, maaari nating simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Begin each day by meditating on God's love for you. Why? Dahil pupunuin nito ang iyong puso at ihahanda kang mahalin ang iba selflessly. Narinig natin kanina yung selflessly o nang walang pag-iimbot. Kapag sinabing selflessly ay, ano ibig sabihin nun? Mas concern ka sa pangangailangan at kagustuhan ng iba kaysa sa sarili mong pangangailangan at kagustuhan. Amen? Recognize o kilalanin na ang pag-ibig ay dumadaloy that flows mula sa isang relasyon sa Diyos. Kaya mag-invest o maglaan ng time in prayer and sa Word of God. Bakit? To know Him more and more. Amen? Again, our ability to love comes from God's love for us. O ang ating kakayahang magmahal ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. 1 John chapter 4 verse 19, ano ulit ang sinasabi dito doon? We love because He first loved us. At ito'y napakaganda if we begin
each day by meditating the love of God for us. This will fill our heart and prepare us to love others selflessly. Once na pag-ibig ng Diyos ang pumupuno sa ating puso, ay hindi tayo maghahanap pa sa iba, kundi ipapractice at i-apply natin ito sa iba nang walang kapalit dahil ito'y nagmumula o nakaugat sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? Na ating sinusunod. Kung si Kristo ang Panginoon mo, ay siya dapat ang sinusunod natin. Amen? Hindi ang sarili natin. Madalas na nagkakaproblema ang iba, even Christians, dahil iniisip nila na parang nakukulangan sila sa pag-ibig ng Diyos at hinahanap nila ito sa iba upang temporarily mapunuan ang kanilang puso at ang kanilang mga pagnanasa or desires. Kaya it is vital, nabanggit din kanina yung vital or very important, to begin each day by meditating the love of God for us. Amen? Amen. This will fill our heart and prepare us to love others selflessly. Remember, hindi mo magagawang ibigin ang iba in truth and selflessly kung hindi mo talaga naranasan at patuloy na nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Magagawa lamang nating ibigin ang iba ng totoo and selflessly o nagkakaroon lamang tayo ng ability to love others kapag nararanasan talaga natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay na siyang unang umibig sa atin. Amen? Ano nga ulit sabi doon sa ating scripture? We love because He first loved us. Binanggit niya kanina ni Bro Julius, ano po, kung wala si Christ sa atin, hindi natin magagawang ibigin ang iba. Our point number 2 is, love is more than words. It requires action. Can you repeat again the word action? Action. Ang pag-ibig ay higit pa sa salita. Ito ay nangangailangan ng pagkilos o gawa. This time our text is on James chapter 2, verses 14 to 17. Pinapatungkulan dito ang pananampalataya at gawa. It says, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claim to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, 'Go in peace, keep warm and well fed,' but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." Mas malinaw sa Tagalog. Okay, sabi sa Tagalog, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang may pananampalataya siya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, "Patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog," ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot nito sa kanya? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. The point here is, love must be expressed through deeds or actions, not just words. Ang pag-ibig ay dapat ipahayag sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang salita. Malinaw dyan sa halimbawa na ating binasa. Balikan natin mamaya. Si James o Santiago, na servant of God and of the Lord Jesus Christ, according to James chapter 1 verse 1, si Santiago ay nagturo na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without works
is dead. And the same applies to love. Tingnan nyo ang pagsasabi ng I love you o mahal kita ay hindi sapat kung walang mga aksyon upang suportahan ito. Simple ways upang ipakita ang pagmamahal dito sa ating pinag-uusapan, tulad ng pagtulong sa kapwa at sa pamilya, pagsuporta sa nahihirapang kaibigan o kapatiran, o pag-volunteer ng iyong time para sa iba. Di ba, napakasarap pakinggan kapag sinasabihan kang salamat sa iyong time. Salamat sa time. Amen, no? Salamat sa iyong time. Time na makinig. Time na tumulong. Time na dumalaw. Time na sumama. Time na dumalo. Time na mag-share about kay Jesus at iba pa. Upang may practice natin ito daily sa ating mismong pamumuhay, ay ugaliing tanungin ang iyong sarili araw-araw. Ano ang tanong na ito? Ano ang maaari kong gawin ngayon para ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa isang tao? Balikan natin yung halimbawa ni Santiago dito sa ating mga binasang scriptures. James chapter 2, doon sa verses 15 to 17. Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Sinasabi mo lang sa kanya ay God bless you at may kakayahan ka namang tumulong, pero hindi ka tumulong o nagbigay. Ituloy natin ang pagbasa. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Pagkatapos ay sinabi ni Santiago, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At pareho lang ito na naia-apply pagdating sa pag-ibig. Saying I love you o mahal kita is not enough kung wala namang kalakip na mga gawa o pagbabago. Amen? Kaya nga ang point number 2 natin is love is more than words. It requires action. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad in John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Diyan natin na ipapakita ang pagmamahal natin sa Kanya by obeying Him. And by obeying Him is we truly love Him. Amen? Even sa ating paghayo or in making disciples. In Matthew chapter 28 verses 19 to 20, na Kanyang command or mandate to all Christians. Ano sinasabi doon? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito ay ang Great Commission ng ating Panginoon na ipinapasunod niya sa bawat Kristiyano. Tignan nyo going for Jesus without obeying or without following Him is just a surface. Ang paghayo natin para kay Jesus nang walang pagsunod ay mababaw lang. At paano natin na ipapakita ang ating pag-ibig sa Kanya? By obeying Him. Amen? Amen. So if we go for Jesus, the key is to follow or obey Him. Kaya ang paghayo natin para kay Jesus is we go because we love Him. Amen? Amen. Again, love is more than words. It requires action. Okay, point number 3 natin. Point number 3 natin is loving even when it's difficult. Nagmamahal kahit mahirap. Meron ba ditong nahihirapang magmahal? Yun ang maganda pa. Praise the Lord. Oh, Praise the Lord. amen.
Mahalin kahit mahirap. Oh, yun, diba? Amen natin. Amen. Our example here is on Matthew chapter 5, verses 43 to 44. It says, "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." The point here is, true love includes loving those who are hard to love. Kasama sa tunay na pag-ibig ang pagmamahal sa mga mahihirap mahalin. Baka, sige, hindi ko mahirap mahalin sa Edward eh. Amen. Baka naalala mo na yung taong kinaiinisan mo, no? Ganito ang gawin natin this time. Isipin mo kung sino o sino-sino yung mga taong kinaiinisan mo. O kaya'y nahihirapan kang mahalin na tulad sa pagmamahal ni Kristo. Then, balik tayo dito sa ating scriptures. In Matthew chapter 5, verses 43 to 44, na siyang katuruan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Upang magkaroon ito ng sincere action is to forgive them ng buong puso. At yan ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig in action. At upang makalaya ka sa sitwasyong yan. Yes, mahirap yan. In Matthew chapter 5, verses 43 to 44, Jesus challenges us to love our enemies and pray for those who persecutes us. Hinahamon tayo ni Jesus na ibigin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Ang mga taong dinadown tayo, ang mga taong galit sa atin, nanakit sa atin, ang mga taong bad influence sa atin. I know, mahirap gawin yan. Pero ito ang maaari nating isipin at gawin. Tumingin tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tumingin tayo sa grace o biyaya ng Diyos sa atin. Na kahit hindi tayo deserving sa kanyang pag-ibig, sa kabila ng ating pagsuway, weaknesses at pagkukulang, ay inibig pa rin tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Amen? Kaya ba nating ipanalangin yung mga taong nagpo-persecute sa atin? Amen. Amen? Baka pag ipinalangin mo siya, Lord, sana mahulog ka sa Panginoon. Ano ba? Ngayon, upang may apply natin ito sa ating pamumuhay, to love our enemies and pray for those who persecute us, ay ipanalangin ang isang taong nahihirapan kang mahalin, na hinihiling mo sa Diyos na palambutin ang iyong puso para sa kanila. Amen? As Christians, kailangan ipakita pa rin natin ang kabaitan sa taong nahihirapan kang mahalin, tulad ng mabait na pananalita at mabuting gawa. Amen? Praise God. Okay, point number 4 natin. Point number 4, until point number 5 lang naman tayo. Point number 4 is persisting in love despite challenges. Persisting in love despite challenges. Can you repeat the word challenges? Patuloy sa pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok. Ano nga ulit yung point number 3 natin? Loving even when it's difficult. This time, persisting in love despite challenges. Patuloy sa pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok. Doon naman tayo sa book of Galatians chapter 6, verses 9 to 10. It says, "Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of the believers." The point here is, love requires perseverance, especially when it's tiring or inconvenient. Meron ba dito napapagod ng magmahal o magpakita ng pagmamahal sa iba?
Pagod ka na. Amen. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng tiyaga, lalo na kapag ito'y nakakapagod o hindi komportable. In Galatians chapter 6 verses 9 to 10, Apostle Paul encouraged us na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ang ani or the harvest ng ating pagmamahal at pagsisikap ay darating in God's time. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod. Then, sabihin mo sa kanya, magpa-harvest ka rin in God's time. Harvest ka rin. Harvest ka rin. Amen? Ang problema, anong aanihin mo kung hindi ka naman gumagawa ng kabutihan at kung pagod ka na sa paggawa nito. Kaya tuloy-tuloy lang in serving God, in serving others, in loving others, kahit yung mga nahihirapan kang mahalin. In God's time, pagpapalain ka rin ng Diyos sa mga ito. Amen? Kung darating man yung point na parang gusto mo nang sumuko, parang nahihirapan ka na sa pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Lalo na kapag yung taong minamahal mo, parang hindi naman binabalik sa iyo. Remember that your actions ay maaring may pangmatagalang epekto na hindi mo pa nakikita. Ano yun? Tingnan natin ang sinasabi sa verse 8. Same chapter of Galatians chapter 6. Mas maganda umpisan kong basahin sa verse 7. Sabi dito sa Tagalog, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya, huwag kang mapagod, kapatid. Huwag kang mapagod. Praise the Lord. Kung parang napapagod ka na at parang gusto mo nang mag-give up sa pagpapakita ng pag-ibig sa iba, ay isipin mo ang Word of God na ito. Amen. Tuloy-tuloy lang sa pagsunod sa banal na Espiritu kahit mahirap. Kahit may mga tests and trials. Dahil mayroong lasting impact o pangmatagalang epekto ito na hindi mo pa nakikita. Ano yon? Mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Okay. Kapag napapagod ka na, anong dapat mong gawin? Pray. Pray. Amen? Read the Word of God. Pray. O kaya'y lean on God for strength. To continue loving when you feel drained or unappreciated. Sa Diyos ka kukuha ng kalakasan. Gaya ng sabi nyo kanina, through prayer. His word and promises. His love and grace. And by continue serving Him. At kapag ang pag-ibig ng Diyos ang nagmo-motivate at nagbibigay kalakasan sa atin, ay hindi tayo mapapagod na ipakita ang kanyang pag-ibig sa iba kahit may mga pagsubok. Amen? Praise God. Okay, our last point is love as the binding virtue. Can you repeat the word virtue? Virtue. Ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Tingnan natin sa Colossians chapter 3 verse 14. It says, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. The point here is, love is the glue. Ano yung glue? Pandikit. That holds other virtues together in harmony. If we say virtue, meaning Goodness. behavior showing high moral standards. Similar sa sinagsabi kanina, goodness. Amen? Similar sa goodness, righteousness,
morally, spirituality, godliness, holiness, and etc. In Colossians chapter 3 verse 14, Apostle Paul writes, the love is the supreme virtue. Sabi nga kanina sa ating binasa, the greatest of this is love. O ang pinakamataas na moralidad that unites all others, na nagtataguyod ng pagkakaisa at kapayapaan, unity and peace. Isipin nyo ha, walang peace and unity kung walang love o pag-ibig ang bawat isa. Dahil ang pag-ibig ay parang glue o pandikit na kung taglay nito ng bawat isa ay pinagdidikit niya ito. Meaning, nagkakaroon ng unity and peace. Ganyan tinitignan ni Apostle Paul ang love o pag-ibig ng Diyos. The supreme virtue. That is the power of the love of God. It unites others and gives peace. Now, make love the motivation behind your actions. Hindi kung ano-ano. Pag-ibig ang gawin mong motivation sa likod ng iyong mga ginagawa o action. Whether it's serving o paglilingkod, forgiving, or encouraging others. As Christians, mag-focus ka sa kung paano nagdudulot ang pag-ibig ng pagkakaisa or unity sa iyong pamilya, kinabibilangang church, and to your community. Dapat kung Kristiyano tayo, makita sa atin yung unity, pagkakaisa. Amen? Makita sa atin yung kapayapaan. Amen? Christians is a peacemaker, not a troublemaker. At gustong-gusto niyan ng pagkakaisa, hindi pagbabahabahagi. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Ang love o pag-ibig ay hindi lamang damdamin o salita. Ito ay isang action, a commitment, at isang salamin ng kalikasan ng Diyos or a reflection of God's nature. Lagi kong binabanggit sa inyo, 1 John chapter 4 verse 16, na binasa rin kanina ni Bro Marvin. Sabi doon, so we have come to know and to believe that love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. That is the very nature of God. Ano yun? Love. Praise the Lord. Now, habang isinasabuhay natin ang pag-ibig ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng paglilingkod or acts of service, perseverance o pagtsatsaga, at maging ang pagmamahal sa ating mga kaaway, ay naipapakita natin ang kanyang pagmamahal in a tangible way. Ano nga ulit yung tangible? Ibig sabihin, nakikita, nadarama, at totoo. Are you a Christian that or with love in action? If yes, ay makikita ito sa iyong pamumuhay, araw-araw ang pag-ibig ng Diyos. Magbibigay ako ng isang challenge sa bawat isa sa atin. Ito yung challenge. How can you put love into action today? Paano mo mailalapat o maipapakita ang pag-ibig ngayon? I encourage everyone of us to take a specific step to actively love someone in your life. Whether your husband, your wife, family, friend, churchmate, or even your pastor. Basta someone kung sino man ang nasa isipan mo. By demonstrating God's love in a practical way. Aktual na paggawa, hindi lang idea o salita. Transparent, walang itinatago, and in a tangible way. Nakikita at totoong paraan ng pag-ibig para sa iba. Nais ko po magsitayo tayo lahat, mga kapatid. Atin po palakpakan ang ating Diyos na buhay. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito
Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoong Diyos. Salamat sa pagiging halimbawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. We learn to love, we know how to love because of you. Pinakita mo ito sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.